Lord. So, yung ating mga kabataan sa music team, no? Appreciate natin ang inyong commitment, no, sa bawat pagtapos ng gawain na kayo ay nagtutulong-tulong upang maglinis. Pero dagdagan natin ng ibang ibang mga parte at mga mahahalagang mga instrumento rito. Lahat ng instrumento ay mapansin natin yung iba pang kailangan nating sinupin at linisin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Maasahan po ba ng Diyos? Pwede po ba kapag nakita nyo yung katabi nyo hindi nakangiti at mukhang nakasimangot, pwede nyo pong kurutin? Amen. Nakangiti na po ba? Masaya na po, nagagalak na. Amen. Praise the Lord. God is so good to us. Amen. Welcome po sa ating mga kapatiran at sa mga invite ng mga naririto po ngayon. Welcome po sa bawat isa sa atin. Amen. At alam ko po na hindi po aksidente o nagkataon lamang na tayo'y dinala rito ng Diyos. Kundi may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin at alam ko po na may gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay sa pagpunta natin sa lugar na ito. Amen. Welcome naman po kay ate po na katabi ni Ate Mary. Ano pong pangalan po nila? Ano pa? Yesha. Sino pong nag-invite sa inyo, sister? Kasama. Pamangkin nyo po. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Yesha. At ito naman yung katabi ni Sister Merly. Eman. Valencia. Okay. Welcome kay... Pangalan? Nikki. Welcome. Palakpakan ulit natin si Sister Nikki. Okay, meron pa po ba ako hindi nabanggit na first time po na makarating sa lugar na ito? Amen. Praise God. So tayo po ba ay nagagalak sa pagpunta natin sa lugar na ito at muli po tayo po'y pinagtipon ng Diyos upang magpuri, sumamba sa Kanya at tayo pong lahat ay tumanggap ng biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. No, bago po tayo magpatuloy, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Amen. Ilan po sa ating po mga announcements. Every week po ay meron po tayong dinaraos na iba't na gawain, no? Kapag po araw ng linggo sa lugar na ito, sa ganap po ng 9:00 na umaga, ay meron po tayong tinatawag na ito pong pagtitipon natin ngayon, our Sunday Worship Service. Amen. Yung ating araw po ng pagsamba sa ating Diyos. Tuwing araw po ng Lunes ay meron naman po tayong discipleship group online na ginagawa po, no, tuwing Lunes, no, sa ganap po ng 10:00 ng gabi. Para sa mga nagtatrabaho ay welcome po kayo na mag-join sa ating pong D-group online kapag po araw po ng Lunes sa pangunguna po ni Sister Ruby Jade, no. Nariyan po na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at prayer, no, panalangin para sa bawat isa. Kapag po Tuesday, nandiyan naman po si Brother Jericho na mangunguna po sa ganap po ng 9:00 po ng gabi. No, para po sa mga busy sa school, busy sa trabaho, alam ko po pagdating po ng gabi, nasa bahay po na po tayo, hindi pa man kayo matutulog agad, pwede po kayo mag-join sa ating pong D-group online. Alam niyo po, kayo naman po sa pagdalo po natin ng mga ganitong gawain ng discipleship group, it strengthens our faith at nagkakaroon po tayo ng motivation na patuloy po tayong lumago sa Panginoon, no? Sa mga panahon na ikaw galing ka sa work, galing ka sa school, pagod ka,
habang nagpapahinga ka, makinig ka lamang, makijoin ka. No, hindi naman po tayo ioobliga kaagad na magsalita o di kaya bigyan ng assignments or what. Yung pakikinig po natin sa mga pinag-uusapan patungkol po sa kabutihan ng Diyos, patungkol sa salita ng Panginoon ay malaking puntulong sa bawat isa sa atin. Kapag po araw po naman po ng Miyerkules, nandyan po yung ating mga nanay o kadalasan po sa kanila pong group ay purong mga kababaihan. No, sa ganap po ng alas 8 na umaga, meron rin po tayong online D-group. No? Amen? Amen. So nariyan po, mandiyan po sila Sister Merly, sila Sister Ro. At iba pang mga nanay po natin, no? Maski na po mga tatay pwede rin po mag-join. Wala naman pong pinipili kahit po lalaki, no? Ang mahalaga po ay yung ating pong pakikibahagi na tayo po ay maipakita natin na tayo ay may pananabik upang matuto pa at makilala pa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible study at online D-groups na ito. Kapag po Huwebes, ay meron rin po tayo yung naman po ating pong D-group 3, discipleship group sa pangunguna po ni Sister Pia, no? At pwede po kayong mag-join, alas 9 rin po yan. Amen. Pag po Biyernes sa lugar na ito, meron po tayong face-to-face na prayer or corporate prayer meeting sa ganap po ng alas 8 po ng gabi. Amen? So we expect everyone na mayroon po tayong heart na mag-grow. Kasi, amen, napakahalaga po sa Panginoon na tayo ay hindi manatili sa kalagayan natin nung una tayong nakakilala sa Diyos. Amen? Nung tayo po'y unang nakakilala sa Panginoon hanggang sa kalagayan mo ngayon, ako po'y naniniwala na mayroon pong paglago, mayroong pagkatuto. Amen? Sino po rito ay nagsasabing wala na siyang dapat pang matutunan, alam niya na lahat? Taas po ang kamay. Meron po ba? No, alam niya na lahat. Hindi ko na kailangan po mag-aral, hindi ko na kailangan umatin yan kasi alam ko na lahat. Meron po ba? Wala po, no? Kasi po habang tayo po ay nabubuhay, it must be a continuous learning. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin na naranasan ko na lahat na yan, wala na akong dapat pang matutunan. Habang may buhay, dapat patuloy ang pagkatuto. Amen? Kaya nga sa bawat pagkakataon na inaalaw ni Lord na maranasan natin sa mundong ito, sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, sa bawat pagkakataon, merong bagong itinuturo ang Diyos sa atin sa mga sitwasyon na inaalaw na mangyari sa ating buhay. Kaya't makikita natin dapat we are always open for learning. Sabihin mo nga sa katabi mo, open-minded ka ba? Amen. No? Kapag open-minded ka, i-open mo rin ang iyong heart na dapat you always welcome learning new things from the Lord. No? Mula sa Panginoon at sa Kanyang salita. Palakpakan po natin ang Diyos. Pag po araw po ng Sabado, ay ginaganap rin po sa lugar na ito yung pag-iensayo o yung tinatawag na music, praise and worship team rehearsal every Saturday night, amen, sa lugar na ito. Sa mga merong heart na ma-enhance, magkaroon ng bagong skills or talents, you want to learn guitar or whatever instruments na nakikita nyo po rito, we welcome you po sa lugar na ito. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating po music team, kay Sister Ruby, kay Sister Rachel, kay Reb, kay CJ, no? Para magpaabot ng inyong interes na matuto ng mga instrumento. Amen? Sa ganap po kasi ng pagdating po ng hapon or gabi po ng Sabado ay nagkakaroon po ng rehearsal sa lugar na ito. Kasama rin po yung mga tambouriners natin, yung mga sumasayaw para kay Lord, no? Naririto po sila. But bago po yun, meron rin pong Bible study before ng rehearsal. Amen? So, hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo na busy ako all week. Imposible. No, kailangan meron kang part at meron kang pagkakataon na sa loob ng 7 araw na meron po tayong mga online na meeting or D-groups, online and physical meeting in this place. Sigurado po ako meron kang pagkakataon. Kailangan mo lang magdesisyon at gawin. Amen po ba? Amen? Amen. Kasi sa sobrang busy ng tao, hindi ko alam bakit yung cellphone. Hindi niya masabi na busy ako, hindi ako magsa-cellphone. Diba? Pero yung cellphone at gadgets natin, palagi nating hawak, palagi nating
palagi tayong nakatungay, nakamasid doon sa cellphone mo. No? Bantay mo bawat notifications. Bantay mo bawat stories ng mga friends mo. Alam ko po na meron po tayong pagkakataon upang makadalo sa ating po mga online discipleship or Bible study. Kaya I encourage everyone na magkaroon po tayo ng part at wini-welcome po namin kayo at ini-invite. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Meron po bang ginawang mabuting bagay ang Diyos sa ating mga buhay? Praise God. Marami po bang ginawa si Lord na mabuting bagay sa ating buhay? No? Marami po ba siyang ipinakita sa atin na pagkilos niya na nagpaparating sa atin, na nagpapahayag ng kanya pong pagmamahal? Amen? Amen? Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, ako po ay naniniwala na tayo pong lahat ay nagpunta sa lugar na ito kasi nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Meron po bang nagpunta rito na meron pong ibang dahilan? Hello? Amen? Dito po kayo tingin sa akin. Pag po meron batuhin nyo na lang po kung meron nagkikwentuhan. Hindi po, joke lang. Okay? No? Amen. Palakpakan po muna natin si Lord na malakas. Tanungin mo kaya ang katabi mo, nasaan ang isip mo ngayon? Nasaan ang puso mo ngayon? Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang umunawa? Amen? Kasi minsan marami daw nakakarinig pero hindi umiintindi. Hindi umuunawa. Yun, nasa loob ng simbahan pero nasa ibang lugar yung kanyang kaisipan. No? Ayaw natin na masayang yung pagkakataong ito na tayo nagkatipon upang makinig ng salita ng Diyos, umunawa sa salita ng Diyos at sumunod sa ating napapakinggan. Amen po ba? Ngayon po, tingnan mo yung itsura ng katabi mo kung handang-handa na. Meron bang excitement sa mukha niya? O ngayon pa lang inaantok na? Ihag nyo po sa leeg yung mahigpit. Embrace nyo sa leeg, yung mahigpit na mahigpit. No? Para magising. Amen. Praise the Lord. So, noong nakaraang po linggo, tinalakay po natin yung embracing joy in Christ. No? At walang pinagmumulan ang katunay na kagalakan, kasapatan at yung satisfaction and fullness of life. Walang ibang pinagmumulan kundi ang presensya ng Diyos. Ang pagsama ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon naman po, mga kapatid, sa pagpapatuloy po, no? Ng gawain natin sa umagang ito, ng gawain ng Panginoon, ay tatalakayin po natin yung kahalagahan ng banal na spirito o ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? The Holy Spirit's presence, true essence. Amen? Its role in Christian living. Bakit mahalaga? Ang pagkilos, pagsama ng banal na spirito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Amen? Bakit kaya mahalaga? Because it is the power of God, the Holy Spirit, that will empower us, that will equip us, that will guide us, that will give us wisdom in order to do yung mga bagay na dapat nating ikabuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Basahin po natin ang aklat po ng John chapter 14, verse 16 to 17. Simulan na po natin sa verse 15. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Mahal po ba natin ang Diyos, mga kapatid? Amen? Pero ilan sa atin ang merong palaging puso at damdamin na sumunod sa Panginoon? Sa loob ng 10 tao na nagsasabing mahal nila ang Diyos, ilan sa kanila yung merong damdamin at desire na sumunod sa Panginoon? Tunay ba yung pagmamahal na ipinaparating ng ating labi? Ito ba'y nagmumula sa puso o mula lamang sa nguso? Kasi when you love God,
there must be an evidence. And that evidence na ipoproduce ng pagmamahal mo at magiging resulta o outcome ng iyong love kay Lord ay obedience. Sabihin mo nga sa katabi mo, obedience pala. Amen? Hindi lamang yung iiyak ka kapag nag-worship, napupuspos ka, nanginginig ka, nangingisay ka. Dapat merong obedience. Amen? Merong pagsunod. Ngayon, sa atin ngayon, sa loob ng simbahang ito, ng lugar na ito, mga kapatid, we will all say that we love God. Idideklara mo, mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, kapatid, nasabi mo o natanong mo na ba sa sarili mo, nasusunod ko ba ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko? Hello? Amen? Diyan pa po ba tayo? Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Pero kung tunay daw tayong nagmamahal, tanungin mo nga, tunay mo bang mahal si Lord? Tunay ba? Totoo ba yung mahal mo ang Lord? O baka, sabi nung ibang term, no? Etos lang. Hello? Bola lang. Kasi may kailangan ka kay Lord. Kaya sabi mo, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero hindi tayo, yung pagmamahal natin, walang bunga na pagsunod. Hello? Hindi ka susunod sa Panginoon para patunayan na mahal mo siya. Dapat mauna na magmahal ang puso mo para maging madali sa'yo na sumunod sa Diyos. Naunawaan po natin yon. Hindi mo pinipilit na ipakita na ikaw ay nagmamahal dahil sa pagsunod mo. Nauna ka nagmahal sa Diyos, kaya ka sumusunod sa Panginoon. Amen. Welcome po. Pasok, Brother Jeremy. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Now, how can we obey God? We obey God out of love. Tayo'y magmamahal, tayo'y susunod sa Diyos kasi tayo'y nagmamahal. Amen. Kaya ang sabi ng talatang ating binasa, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Sabi sa verse 16, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na nasa inyo magpakailanman. No? So sa ating sariling kakayanan, hindi sapat yung ating pagmamahal para sumunod ng perpekto sa kalooban ng Diyos at sa nais ng Diyos. Bakit? Ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi perpekto kasi hindi tayo perpekto bilang tao. Meron lamang natatanging perfect love that is so absolute and complete. And that is the love of God. Amen? Now, sa kabila ng hindi natin pagiging perpekto, mga kapatid, God has given us, Jesus has given us, the helper. Ano sabi po rito? At hilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magtaas ng kamay at manalangin. Aming Amang Diyos, pagpalain niyo po pagkakabasa ng inyong salita. Pangunahan niyo po kami at bigyan ng bukas na puso't kaisipan, ng pag-unawa, punuin ang aming puso, hindi lamang ng kaalaman, kundi karunungan nagmumula sa inyo, upang magampanan po namin at magawa ang iyong kalooban. Samahan niyo po kami sa umagang ito, at ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Let your presence move within us in this place. We praise your name, Heavenly Father, Lord Jesus, O precious Holy Spirit. Sa iyo ang araw na ito, ikaw ang may-ari ng aming buhay. Sa iyo ang lahat-lahat. Salamat po, O Diyos. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So isa sa mga puntos na kailangan po nating makita sa ating po mga binabasang ito, mga kapatid, sa talatang ito, is what is or who is the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. No? Ang sabi po rito, mga kapatid,
Ang banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin nung tayo'y tumanggap kay Kristo, nung tayo'y sumampalataya kay Kristo. At ang pananampalataya na yon ay ipinahayag natin sa pamamagitan ng pagsisisi. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagsisisi. Amen? Kasi many people is declaring na, I have faith in God, I have faith in Christ, I have faith in Jesus. May pananampalataya sila sa Diyos. Pero ang tanong, ano yung pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos? Nung ikaw ay makasalanan, nasa pagkakataon, nasa panahon na ikaw ay hinango ng Diyos, mula dun sa putikan ng kasalanan, sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, no? Ano yung ginawa natin para sa bilang pagsunod sa Panginoon? Yung ating pananampalataya, ang pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, yung ating pagsisisi. Amen? Yung ating pagtingin sa ating sarili na makasalanan sa harapan ng Diyos at siya'y namatay para sa atin. Tayo'y nagsisi sa ating kalagayan. Amen? Ano pa yung pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos? Yung pagpapasakop at pagsuko ng ating buhay kay Kristo. Sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon at inanyayahan mo siya sa iyong buhay bilang maging iyong Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng buhay mo. Maraming tao gusto lamang gawing tagapagligtas, tagatulong ang Diyos sa panahon ng pangangailangan, pero ayaw nilang gawing Panginoon. Bakit? Ayaw nilang bitawan yung pagiging Panginoon ng kanilang sarili. They don't want to submit and surrender their wants, their will, their ways sa Panginoon. Amen? Ako po'y naniniwala na tayong lahat na nasa lugar na ito ay nagdesisyon na noon pa man na gawing Diyos, hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay si Kristo. Totoo po ba? Totoo po ba yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, siyang tunay. Amen? Totoo po ba na ginawa natin Diyos, Panginoon, si Kristo sa ating buhay? Hindi lamang tagapagligtas, hindi lamang hero na sa panahon ng pangangailangan ay nandyan, kundi handa kang sumunod sa Kanya. Sabi mo sa katabi, handa ba tayong sumunod sa Panginoon? It means, ginawa mong Panginoon ang Diyos, si Kristo sa buhay mo. Hindi lamang tagapagligtas. At yun ang nais ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Siya bilang ating Ama, tayo bilang Kanyang anak. Amen? A relationship na ang nagbubuklod ay pag-ibig. Hindi transactional. Hello? But relational. Sabihin nga natin, relational. Amen? Yung tipong kahit merong pagkakataon na hindi nangyayari yung mga gusto mo sa buhay, mahal mo pa rin si Lord. Susunod ka pa rin kay Lord. Ganyan ka ba? Tanungin mo yung katabi, ganyan ka ba? Ganyan ba tayo? Yung kahit na yung inaasahan mo na smooth sailing ng buhay mo, na walang struggles, parang biglang merong mga unexpected circumstances na hindi maganda sa pakiramdam, pero tutuloy ka pa rin kay Lord. Yung hindi mo lang naalala si Lord sa panahon ng pangangailangan, ng pagsubok ng problema kapag may nagkakasakit, kundi inaala-ala mo siya sa lahat ng pagkakataon. Bawat araw, bawat paggising mo, bawat pag-uwi mo galing sa trabaho, bawat paghimlay mo, bawat pagkain, ano man ang iyong ginagawa, inaalala mo at nire-recognize mo, ina-acknowledge mo ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng pagpapala. Ganyan po ba tayo? Amen? Ganyan ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, ganyan ka ba? Abay, dapat lang, sabihin mo. Amen? Malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen? Isa po sa dapat po nating maintindihan ay the Holy Spirit is not an optional extra in the Christian life, but the very power source of our authentic faith. No? Pinaparating po rito sa mga puntos na ito, mga kapatid, ang katotohanan na ang banal na Espiritu, hindi lamang siya dapat optional na extra, na alternative lang sa buhay mo. Ito
yung kapangyarihan upang makapamuhay tayo sa mundong ito na makasunod tayo sa Panginoon. Na maging tunay yung ating pagiging anak ng Diyos at bilang tagasunod ni Kristo. It is the power for our authentic faith, the source of power, the presence of the Holy Spirit. Now, ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, indwelling ang tawag. Amen? Yung indwelling ng Holy Spirit nangyari nung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Nung nanalangin ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Amen? The indwelling of the Holy Spirit happened. Pero bakit parang minsan, no? O sa iba ay madalas, na parang hindi nila maramdaman yung presence ni Lord. Bakit? Kasi we do not allow the Holy Spirit to take over sa ating feelings, sa ating mga kagustuhan. At madalas, ang napipid natin ay yung ating flesh. Amen? Habang ako po ay nananalangin kaninang madaling araw at ine-enjoy lamang yung presence ni Lord as I worship God and kneel down before Him, no? Nagkaroon ng impression sa aking puso ang katotohanan ito that we must disconnect to our gadgets in order for us to maintain strong connection with God. Naniniwala po ba kayo sa akin pong sinasabi? Maraming pagkakataon na kailangan bitawan natin, mag-disconnect tayo sa mga bagay sa mundong ito para makapag-concentrate ka, makapag-focus ka sa iyong communion sa Diyos. Hello? Amen? Ano kadalasan nagiging hadlang sa iyong focus kapag ikaw ay mananalangin sa Diyos? Pag ikaw ay magbabasa ng Biblia, pag ikaw ay nasa gawain, ano? Ano? Karamihan, cellphone, yung gadget. Masama ba ang cellphone? Hindi. Kaya lang kapag naging Panginoon natin, yung gadgets, yung cellphone, yung mga bagay na yan, yung entertainment, yan ang maglalayo sa atin doon sa ating paglago at pagiging intimate at close sa presensya ng Diyos. Naunawaan po ba mga kapatid? Amen? The presence of the Lord is so powerful na kumikilos at pwedeng kumilos sa ating buhay kung tayo lamang ay magsasubmit. Sabihin nga natin, submit. Surrender. Amen? Understanding who the Holy Spirit is deepens our relationship with God and empowers us to live fruitful Christian lives. Yung palang kapangyarihan ng banal na Espiritu o yung presensya ng Diyos sa ating buhay ay essential for us. Pag sinabi pong essential, ano po ibig sabihin? Mahalaga, importante, o hindi gaano? Pag pinabanggit yung essential, maalala mo kaagad yung nangyari doon sa pandemic, nung pandemic, no? Lugaw daw is essential. No? So doon pala magkaroon ka ng idea, kaya hindi mo alam ang exact meaning. Hello? Amen? So understanding who the Holy Spirit is, it deepens our relationship with God. Amen? Gusto ba nating lumalim sa ating relasyon sa Diyos? O yung gusto mo, yung 20 taon ka ng Kristiyano, baby Christian ka pa rin. Hindi mo naman pangalan, baby. At hindi ka rin naman mukhang baby. Pero bakit mo pipiliin na manatiling baby Christian? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, we need to grow. Kailangan nating lumago. Kailangan natin mag-mature.
Yung ilang taong ka na, habang ikaw ay tumatanda, mas lalong ang hirap ispilengin mo. Ang hirap mong ispilengin. Ang hirap ipinta ng pag-uugali mo. Habang tumatanda, umiikli ang pisi, ang pasensya. Baliktad. Hello? Amen? Dapat daw, habang tayo ay nagmamature, dapat mas lumalawak yung pagmamahal. Mas pinipili mo na yung katahimikan at kapayapaan. Amen? Wala naman sigurong gustong mabuhay rito sa mundong ito. Mula nang siya ipinanganak hanggang siya ay kunin ni Lord, na gusto niya puro kaguluhan. At palaging bumubulong sa isipan niya, I want problem always. Kasi kung saan yung gulo, yun ang pinapasok niya. Gusto natin ng kapayapaan. Amen? At yun ay matatagpuan natin sa Panginoon, sa pananahan at pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Andyan pa po ba tayo, mga kapatid? Jesus has promised us the Holy Spirit doon po sa ating pong binasa. Amen? At sinasabi po doon yung kahalagahan ng banal na Espiritu bilang tutulong sa atin upang maghayag ng katotohanan at ipaalala sa atin at ipakita sa atin yung nais ng Panginoon. It is the Holy Spirit that will empower us na mabuhay bilang isang Kristiyano upang tayo ay makakitaan ng katapatan sa ating pamumuhay sa mundong ito na merong pananampalataya, tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Understanding the Holy Spirit's identity. The person of the Holy Spirit is not a force but a person of the Trinity. No, kaya po sinabi po doon sa Matthew chapter 28 verse 19, mga kapatid, nung ibinigay po ng Panginoong Hesus yung tinatawag na Great Commission to go ye and preach the gospel, no? Binanggit po ron, and to baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Kaya hindi po it ang Holy Spirit, but siya ay presensya. Amen? Siya ay persona. Amen? So dapat nandun rin yung ating paggalang, pag-honor, pag-respect kung paano natin ino-honor at nire-respeto ang God the Father and God the Son. Naunawaan po ba? Amen? The Holy Spirit has intellect. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Basahin po natin sa ASND. Ngunit ang mga bagay na ito ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Verse 11. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Kaya't kung ang banal na espiritu ay sumasa atin, nalalaman niya ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, laka. Yung mga tinatago mo, tinatago natin. Alam ng Holy Spirit. Alam ng Panginoon. Amen? Lantad sa Kanya. Maliban sa intellect, no, ng Holy Spirit na siya ay merong intellectual, ay meron rin siyang emotions. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, no, wag daw po natin i-grieve ang Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa madalit salita, totoong persona, buhay, merong karunungan, merong kaalaman, may intellect, at merong ring emotions ang Holy Spirit. Kasi nalulungkot siya.
Sa tuwing kailan nalulungkot ang banal na spirito? Pag tayo ay hindi lumalakad, nabubuhay para sa Panginoon. When we do not walk in the Holy Spirit, when we don't have the manifestation of the fruits of the Holy Spirit, when we do not obey the Lord, when we choose to sin rather than obey God, we grieve the Holy Spirit. Nasasaktan natin ang kanyang damdamin, siya ay nagkakaroon ng kalungkutan, nalulungkot siya. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, buti pa siya, napapasaya mo. Si Lord, kailan mo siya huling napasaya? Hello? Amen? Buti pa si kumari mo, napapasaya mo ng bago mong sagap na chismis. Pero kalungkutan naman ni Lord. Amen? Amen. May tao pa po ba rito? Gusto nyo mag-jumping jack tayo, mga 15? Gising na gising pa po ba kayo? Amen? So kailangan nating maintindihan na ang presensya ng banal na spirito ay meron rin siyang emotions. No? Kaya't kung ikaw ay mamimili, no? Meron kang conviction na uusapan ng banal na spirito sa iyong puso, wag mong gawin yan. No? Wag mong gawin yan, wag mong ituloy yan. Sumunod po tayo. Hindi tayo sumusunod because of the consequences. Bagamat yun ay totoo na mayroong consequences sa bawat ating decisions na mali. Maging sa mga tama nating decisions, mabuti naman ang idudulot nito. O ang bunga. Pero ang damdamin natin, ayokong masaktan at mabigyan ng kalungkutan ang banal na spirito sa buhay ko. Dapat meron tayong ganong damdamin sa ating puso. I don't want to grieve the Holy Spirit. Amen? Ayokong bigyan ng kalungkutan ang banal na spirito. Sabi po rito, sapagkat ang banal na spirito ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Kaya't ganito kahalaga sa ating buhay yung presensya ng banal na spirito. No? Naliliwanagan po ba tayo? Amen? So dapat itrato natin ang presence ng Holy Spirit sa ating buhay na mahalaga at importante. Na nariyan siya. Na kahit saan ka naroroon, pwede ka makipag-usap sa Kanya. Pwede kang humingi ng gabay sa Kanya. Pwede ka mo siyang i-appreciate, i-acknowledge, i-recognize sa buhay mo. To ask for His guidance. Amen? 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Ngunit isang spirito lang ang nagbigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Nung nagdwell ang Holy Spirit sa ating buhay, ay dapat tayo ay merong heart na palaging i-acknowledge yung presensya niya na sumasama sa atin. At magawa natin na huwag mabigyan ng kalungkutan ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Isang mga misconceptions dito, mga kapatid, sabi po, it is not merely an influence or energy. No? It is not limited to dramatic manifestations. Pag sinasabing presence ni Lord, hindi yan nakakulong sa mga pagpapakita ng iba ng manifestation. Nag-manifest yung presence ng Holy Spirit, nang isay si sister, bumula ang bibig. Natumba, nagkabukol, na-slain, nangisay. No? Hindi lamang yun nakakulong doon. Amen? Hindi nalilimitahan sa pamamagitan ng outward manifestations ang presensya ng banal na spirito. Amen? Ang tunay na manifestation and great manifestation of the Holy Spirit starts from inside the heart. Amen? At anong magiging bunga nun?
the fruits of the Holy Spirit. Amen? Ano ang tunay na manifestations nun? Change of heart, change of perspective, obedience to God. Palakpakan po natin ang Diyos. So it means, mga kapatid, the Holy Spirit is God Himself present with and in us, believers. Amen? Yung banal na Espiritu, mga kapatid, ay ang Diyos mismo na nananahan at tumira sa atin, mga buhay, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Amen? So we already know kung ano at sino ang banal na Espiritu sa ating buhay. He is God. Amen? And His presence is unessential and important in our Christian living. Sabihin nga natin, importante kapatid. Napakahalaga. Ang banal na Espiritu, ang presensya niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Number 2, no? The transforming presence of God. So isa ito sa mga ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, there must be a transformation. Amen? The transforming presence of the Holy Spirit. Regeneration and new birth. John chapter 3 verse 5 to 8. Basahin po natin. Born of the Spirit. So dapat daw ang bawat isa na nais makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay kailangan daw maipanganak na muli. We must be born of the Spirit. Amen? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Amen? Tayo po'y pinanganak in the flesh. No? Pero kailangan tayong maipanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun po yung tinatawag na born again experience. Amen? At tayo ay palagi dapat na born again. Our life must be a life of repentance, tuloy-tuloy na proseso at pagbabago mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Tayo po ba ay nakakasunod, mga kapatid? No? Regeneration and new birth, born of the Spirit. Ang sabi po ng mga talata, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Verse 6, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya dapat ang makita sa isang tao merong pananampalataya, merong binabanggit sila sa kanilang pangungusap na ako'y may pananampalataya sa Diyos, ako ay nagmamahal sa Diyos, dapat magkaroon ng pagbabagong buhay na espiritual. Sumunod na verse, kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. So, ang kapanganakang muli ay hindi lamang para sa iilang tao, kundi dapat para sa lahat. Kaya yung pagiging born again o yung ikaw ay maborn again, hindi ito pagpasok sa isang reliyon, pagpasok sa isang sekta, pagdalo sa simbahan. Ang born again ay dapat maging karanasan o pagdaanan o proseso ito ng pagbabago ng Diyos sa iyong buhay nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Amen? Verse 8. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto, naririnig natin ang hip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Diyos, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ating puso. Amen? Kaya dapat lahat ng tao upang maligtas, upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangang maipanganak na muli. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po, di ba,
ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sino ang gumagawa po nito? Tayo po ba? Tayo po ba? Ang banal na spirito. Pero kailangan ng iyong pagpapasakop at pagsunod upang tuloy-tuloy tayong binabago ni Lord. Nung ikaw ba'y tumanggap kay Lord, umattend ng church, perpekto ka na ba kaagad? Natanggal na ba lahat ng mga masasamang pag-uugali? Natanggal na ba kaagad ang lahat ng masasamang mga amoy mo? No? Kinasanayan? Hindi po. Ngunit habang tayo nagpapatuloy na sumusunod sa Panginoon, unti-unti binabago ng Diyos. Amen? Nililinis ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, dapat nating makita rito that transforming presence of the Holy Spirit, it brings us regeneration, new birth, a new life in Christ. Next po is yung inner transformation. It is from glory to glory. Kaya po sabi po natin kanina, no, ipinapakita sa atin rito yung proseso ng Diyos sa ating transformation. Sabi po ng 2 Corinthians 3:18, amen? 2 Corinthians chapter 3 verse 18, basahin po natin sa ESND. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito'y mula sa Panginoon na siyang banal na spirito, ang siyang unti-unting, from glory to glory. Amen? Nasa proseso, unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Meron pong proseso. Amen? Merong unti-unting ginagawa ang Diyos para sa ikapagbabago ng ating pong mga puso. Naunawaan po ba? Amen? So, the transforming presence of the Holy Spirit gives us inner transformation. Pwede tayong magpakita na, oy, ang sipag ko, no? Ang sipag ko, gumagawa ako nito, ang bait ko. Amen? Sabi doon, pakitang tao. Nagpapasikat. Pinapasikatan na naman ako. Amen? Pero ang nais ng Diyos magsimula ang pagbabago sa ating puso. Para maging genuine, maging legit yung ating paggawa ng kabutihan, ng ating pagsunod sa Diyos. It must start in us, in our hearts. Inner transformation. The works of the Holy Spirit. The transforming presence of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Natututo po ba tayo mga kapatid? No? In that inner transformation, hindi lamang puso, there must also be renewal of mind. Amen? So, hindi lamang transformation ng puso, magsimula ang pagbabago, ang transformation, power of the Holy Spirit, the transformation presence of the Holy Spirit sa ating puso, dapat magkaroon rin tayo ng renewal of mind. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 2. Diba? Sa mga una pong talata sa verse 1, no, pinapakiusap ni Apostol Pablo, aalang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos, ibigay nyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sa verse 2, amen, huwag niyong tularan ang pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong, pag po sinabing hayaan, ibig sabihin magpumiglas ka. No? Pag sinabing hayaan mo, ano pong ibig sabihin po nito? Ito ba'y nagpaparating ng pagtanggi? Ng paglaban? Amen? Ng retaliation, ng rejection? Pag po sinabing hayaan, you must allow. Merong pagpapasakop. Hahayaan mong kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kaya ang sabi, hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, nung ating pananaw, nung ating perspective, ng ating kinasanayan,
na sistema ng mundo. Lumayo na daw tayo, huwag na natin tularan ang pag-ugali ng mundong ito. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman nyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ano ang kalooban ni Lord? Kung ano daw po yung mabuti, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Magbibigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos, sa presensya ng banal na Espiritu. Hindi pagbibigay ng kalungkutan sa damdamin niya. Naunawaan po? Amen? Nakakasunod po ba? Amen. Another work of the transforming presence, power of the Holy Spirit, mga kapatid, is the fruit. Ito po yung mahalaga. No? Ito yung pinakamagandang ebidensya. Sabihin mo nga, evidence. Amen? The fruits of the Holy Spirit. The evidence of His work. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Amen? So ito po ba ay nagmamanifest ang evidence ng Holy Spirit sa ating buhay? Nabawasan na ba yung ating pagiging magagalitin, matampuhin, seloso, selosa, mainggitin? No? Yung ating pong pagiging sakim, makasarili, nabawasan na po ba? Unti-unti na bang nababago? Ay, wala pong tao rito. Walang nagbabago. Biglang sumigay. Alat! Nakita ko nga may self-control. Amen? Nagmamanifest po ba ang evidence ng Holy Spirit in our lives? Amen? Kung meron, unti-unting pagbabago, hindi man malaking hakbang, pero nakikita mo, may ginagawa si Lord. Amen? Sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya, it means the presence, the transforming presence and power of the Holy Spirit is moving within us. Amen po ba? Amen? Mas pinipili mo na ngayon, makipagkasundo, magpatawad, umunawa, magmahal, magpakita ng kabutihan. Amen? Hindi mo na ginagantihan ng masama, ng mas matinding kasamaan. Kasi ayaw mo magpatalo eh. Masama ang ginawa mo sa akin, mas masama ang gagawin ko. Yeah? Eh kapag mas masama ang ginawa mo, pinakamatinding kasamaan ang gagawin mo. Hindi na ganun. Kasi the manifestation of the evidence of the fruit of the Holy Spirit ay nasa ating buhay. It starts with our heart. Our obedience and submission to the power of the Holy Spirit. Palakpakan po natin si Lord. Now, ano po ang nais ng Panginoon na maipakita at maunawaan natin? The Spirit's presence manifests in character transformation that starts with our heart. Not just spiritual experiences. No? Yun palang presensya at kapangyarihan, yung transforming power of the Holy Spirit, hindi nakabase dun sa umiyak ka, humagulgol ka, nangisay ka, tumumba ka, no? Nagpagulong-gulong ka, bumula bibig mo. Amen? Alam niyo po, hindi po naman po tayo against pagdating sa deliverance. Amen? Nangyayari po talaga yan, may ginagawa si Lord, nagdi-deliver siya. Pero minsan, alam niyo po, kung bakit hindi makasunod ng Kristiyano, it's not about deliverance ang kailangan, kundi yung total surrender dapat mismo ng tao sa Panginoon. Kasi kahit na ilang beses po gumulong yan, kung hindi po talaga nag-surrender ng tunay at masaya pa siya sa ginagawa niyang kalokohan at kasamaan, no? Hindi makikita yung evidence ng Holy Spirit. Bakit? Hindi nagsasubmit. No? Walang heart para talaga magpabago sa Diyos. Naunawaan po natin, ini-enjoy pa yung kasalanan Naunawaan po ba natin? Amen? So the Holy Spirit's transforming power and presence manifest in character and heart transformation. Hindi lamang ito spiritual experience.
Hindi lamang ito yung mga tinatawag na manifestation na nakikita ng ating paningin. Amen? Outwardly, dapat makita ang pagkilos ng Diyos sa pagbabago ng puso at ng ating buhay. Now, number 3 po, mga kapatid, the empowering presence of the Holy Spirit. The power for Christian living. Amen? Ang sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, dati ibang power ang meron ka. Ngayon, tunay, totoong power na. No? It is because of the Holy Spirit's power. Amen? Amen po ba? It is the power for us to live a Christian life pleasing to God. Amen? Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang kikilos upang makapamuhay tayo nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Basahin po natin sa Tagalog. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan ay ipapahayag niyo ito ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem. So ito palang power ng Holy Spirit, mga kapatid, binibigyan tayo ng kapangyarihan upang maging witness na maibahagi ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating kapwa, sa sangkatauhan. Amen? The power to become witness. No? Kasi kasama yan sa ating Christian living, mga kapatid. No? 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. Bakit sinasabi natin the power for Christian living? Ang empowering presence ng Holy Spirit. Kasi it gives us strength in our weaknesses. Amen? Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y. Sabihin nga natin, kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? The Holy Spirit's presence within us. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Nais mo ba na maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Amen? Ipahayag mo sa Kanya ang iyong kahinaan at mamamalas mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong pagpapasakop, sa ating pagpapakumbaba sa banal na Espiritu. Maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. He is our strength in our weaknesses. Amen? Ano pa po yung empowering presence of the Holy Spirit? Spiritual gifts. Amen? Diverse gifts for the common good. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7. No? So the empowering presence of the Holy Spirit is an essential and very important for our Christian living. No? The power for living, the strength in weakness and spiritual gifts. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa Kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Kung bakit pala tayo binibigyan o ini-empower ng Holy Spirit, binibigyan ng gifts, is in order for us, mga kapatid, na ma-build up natin yung katawan ni Kristo o maging kapaki-pakinabang tayo sa community natin, sa church, sa ating kapwa-kapatiran. No? So it is for the common good, para sa ikabubuti ng bawat isa, ng ating pamilya, ng kapwa natin mananampalataya, kung bakit tayo tinutulungan
ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, to build up the body of Christ. That's why God has given us spiritual gifts. Ang iba'y ginawang niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Isa yan po yan sa mga kaloob o spiritual gifts na ipinagkaloob sa church. Amen? Meron po bang pinaka-importante dyan? Wala po. Lahat po ay mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ay mahalaga. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Lahat ng yan ay mahalaga. Sawat lang yan ay merong kanya-kanyang bahagi na ginagalawan tayo sa katawan ni Kristo. Amen? We are the body of Christ. We are the church of Christ. Amen? Bawat isa sa atin, ano man ang iyong ginagampanan, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Amen? Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another empowering presence or work of the empowering presence of the Holy Spirit is for us to be an effective witness. Effective witness. Acts 4 verse 31. Sabi po rito, pagkatapos nilang manalangin na yanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So ang empowering presence of the Holy Spirit, it will gives us boldness na i-share ang salita ng Diyos. No? So ilan pa lamang po ito sa mga nais ng Panginoon na matutunan natin at mitiin natin na maranasan sa ating buhay. Amen? So we must be an effective witness to share the goodness of God, the gospel of Christ. Sumunod po, John chapter 16 verse 8, the conviction of sin, righteousness, and judgment. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Kaya kapag ikaw kapatid, andyan yung empowerment ng Holy Spirit sa ating buhay, andun yung conviction. Sabihin nga natin, conviction. Amen? Kasi pinapakita sa atin na hindi tama yan, hindi yan ang matuwid. No, ipapaalala sa iyo yung mga itinuro ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, yung mga narinig natin pangangaral. Amen? Nakakatuwa po na maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya kapag masyado tayong puno ang ating kaisipan ng andamdamin ng mga balita ng mundo, meron pong mga bagay tayong nalilimutan na mahalaga sa ating buhay. Sino po rito yung madalas makalimot? Taas po ang kamay. Yung nakaalis ng bahay, tas may nang nakalimutan. No? Ibig sabihin, sobra nang nagpa-pile up sa isipan natin yung maraming kaabalahan, yung maraming mga bagay. Dalawa lang yung marunong umamin at magpakumbaba. Sino rito yung madalas makalimot? No? Alam niyo po, kapag ako po ay mayroong nalilimutang mahahalagang bagay, ako po ay lumalapit at nananalangin kaagad sa Diyos eh. Kasi para sa akin, parang hindi normal na makalimutan ko yung mahalaga. Kaya humingi ako ng tulong sa Banal na Espiritu, Lord, remind me ng mga bagay na importante. Alam mo, pagkatapos ko pong manalangin sa Diyos, kanina, habang nag-worship kay Lord, meron ako palang nakalimutan na mahalagang bagay na pinaalala ni Lord. Kaya alam nyo yun, hindi lamang basta ang Diyos ay, ang presensya ng Banal na Espiritu ay tumutulong sa atin, nagko-comfort sa atin kapag tayo nanghihina, nagpapalakas sa atin kapag tayo ay mayroong mga pinagdaraanan, siya ay rin ay tagapagpaalala. No?
Papaalala niya sa'yo, maging yung sinaing mo. Amen? Anak, yung sinaing. Hindi, i-remind ka niya. Maalala mo yung bakit na, hindi ko pa pala nabayaran tong ganito. Salamat, Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord. Lord, thank you po. Kaya kapag ako'y merong nalilimutan, nagsasearch ako ng heart ko eh. Nag-heart check ako, Lord, patawad po. Siguro sobrang kang napuno ng mga balita doon sa social media, chismisa ng mga friends mo sa Facebook na nagpaparinigan, nagrarant, na nakikisawsaw ka. Oh, talaga, bes? Ano nangyari? No? Masyado kang napuno ng mga emosyon na yun na hindi tama. Amen? Amen po ba? Eh, minsan yung mahalagang bagay nakakalimutan natin. Kaya sabi ko nga po kanina, isa sa encouragement ni Lord is for us to disconnect yung ating sarili sa gadget in order for us to have an intimate communion with God. No? Bigyan natin ng pagkakataon na humiwalay tayo sa ating gadgets at mag-pray tayo. Just worship the Lord, just thank Him. At makikita natin, no? Mababawasan natin yung pagkalimot sa maraming bagay. Iba naman po yung sinasadyang kalimutan, ha? Isa rin po yung dahilan kung bakit nagiging makakalimutin na tunay. Kasi ginagawang reason, yung nakalimutan ko eh, pero sa totoo, ayaw niyang gawin. Tanungin mo yung katabi mo, ganun ka ba? Ganun rin ba yung palusot mo? Parehas tayo? Hello? Amen? Buti na lang, walang ganun. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. The guiding presence of the Holy Spirit. The guiding presence of the Holy Spirit. It gives us divine direction. Amen? John 16, verse 13. Dinadirect tayo ni Lord. Alam mo yun, yung parang excited ka na i-take yung minsan yung assignment o di kaya yung opportunities. Pero parang merong kang nararamdaman sa heart mo na parang may mali eh. Hindi ko na lang itutuloy. Divine direction yun ng Holy Spirit, mga kapatid. No? Yung isa nakakaramdam ka na, tawag ng iba, yung nagkakakutob. Sabi nila, malakas daw kutob ng mga babae. Totoo ba yun? Eh, minsan magdadalawang isip ka eh. Kung yung salitang mag-ingat ka ha, kung pag-iingat yun na takot silang mapahama ka o yung mag-ingat ka kasi humanda ka sa kanya pag may ginawa kang kalokohan. Mag-ingat ka. No? Parang double meaning. Amen? So, divine direction, John 16:13. Pero pagdating ng banal na Spirit na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at pinahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So ipapahayag ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid, ay yung sinabi na rin ng Panginoong Hesus. Yung nagmula na rin sa Kanyang salita. Amen. At siyang ipapaalala sa atin ng Diyos. No? Ipapakita sa atin ng Panginoon yung katotohanan. Ipapaliwanag sa atin, bibigyan tayo ng pagkaintindi at pagkaunawa sa lahat daw ng katotohanan. Amen? Na siyang magdadala sa atin sa tagumpay ng ating buhay. Amen? So the guiding presence of the Holy Spirit gives us divine direction. Amen? And also, the Spirit and the Scripture, it illuminates God's Word. 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 14. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinanahanan ng Espiritu. Verse 14,
Ngunit sa taong hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Kaya minsan kapag meron tayo mga kapatid na hindi maintindihan sa Word of God, you must pray sa tulong ng banal na Espiritu na maintindihan mo. Amen? Yun daw, salita ng Diyos na ipinapangaral mga kapatid. Sa mga tao na hindi pinapanahanan ng banal na Espiritu, nire-reject nila to. Ibig sabihin, ibang espiritu nasa kanila. Yung nagre-reject ng salita ng Diyos. Yung hindi umiintindi at tinatanggap ang salita ng Diyos. Ang mensahe mula sa Panginoon, they are rejecting the message of the Lord. Anong espiritu meron sa kanila? Kung sa mga nakikinig, sila yung pinapanahanan ng banal na Espiritu. Sa mga hindi nakikinig at tumatanggap sa mensahe mula sa Panginoon, anong espiritu ang meron sila? Masamang espiritu. Ang espiritu sa mundong ito na tinatanggihan, nire-reject na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Ang tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay, His guiding presence, give us understanding. It illuminate God's Word in our hearts. Amen? Sumunod po, isang ginagawa ng guiding presence of the Holy Spirit in us is discernment. It gives us discernment and decision making. Yung tamang pagdedesisyon sa ating po mga buhay. Ang sabi nga ng 1 John chapter 4, verse 1, that we must test every spirit. Amen? Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang tinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. So hindi lahat ng ating naririnig, napapanood sa social media, kailangan tinetest natin. Ito ba ay nagmula sa Diyos? No? Ano ba ang iyong magiging response sa pagpakikinig mo sa nagtuturo o sa ating napapanood? Binibigyan ka ba, nagkakaroon ka ba ng kapayapaan? O lalong sumasama loob mo? Lalong bumibigat ang damdamin mo? No? Sumunod, ilalapit ka ba sa Diyos o ilalayo ka? Hello? Andyan pa po ba tayo? Amen? Yan ang batayan natin eh. Yan ang dapat na maging testing natin. Ito bang spirit na to ay mula sa Panginoon? Ito bang nangangaral na ito? Ito bang tagapagturo na ito? Ilalapit ako sa Diyos? O parang kinukonsinti ako sa aking kasalanan, sa aking ginagawang mali? O naghahanap lang ba ako ng kakampi? Hello? Yung humihingi ng payo, hindi talaga humihingi ng payo kundi naghahanap ng kakampi. Hindi talaga advice ang hinihingi kundi yung sisimpat siya sa kanya. Kasi marami nagsasabi, mali yung kanyang ginagawa. Humingi nga siya ngayon ng payo. Pero wala siyang balak pakinggan yung tamang payo. Kundi yung payong aayon lang sa gusto niya. Hello? Meron po ba kayo na-encounter na ganyan? Uy, sister, ganito kasi yung kalagayan. Kung ngayon pinayuhan mo tama, sister, hiwalayan mo yan. Hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Pero ayaw sumunod. Nagtampo, kasama ka na sa kagalit niya. Hello? Amen? Uy, huwag mong gawin yan, sister. Kailangan tayo'y mabuhay bilang isang Kristiyano, liwanag at sinansanlibutan, huwag kang makupit. Huwag kang mandaya sa opisina. Humingi ng payo, pinapayuhan mo, pero hindi pala payo ang gusto talaga. Kundi naghahanap ng kakampi, karamay. Amen? Kaya dapat meron tayong tinatawag na discernment. Will it leads us to God na mapalapit tayo sa Diyos, yung gagawin mo? Gising pa po ba ang lahat? Amen? Taas ang dalawang kamay. Ikaway-kaway. Pag may katabi kang inaantok, ikaway mo sa kanya. Amen. Yeah. Palakpakan po natin si Lord.
Para masala natin kung ito ba'y mula sa Diyos, dapat hindi ka dadalin sa kasalanan. Sumunod, dapat merong kapayapaan. Amen? Sumunod, mga kapatid, ano pa? Ang batayan, kung yan ay mula sa Diyos, magiging daan yan upang mapalapit ka kay Lord. Hindi ka dadalhin sa kasalanan, kundi ipalalapit ka sa Panginoon. Amen? Isa pa, dadalhin ka ba niyan, yung pinapakinggan, namomotivate ka ba, na-encourage ka ba, na mahalin ng Diyos at mahalin ng iyong kapwa? Kung galit ang dala, at pagiging superior, at nakahihigit ka palagi sa iba, pride, kayabangan, hindi sa Lord yan. Amen? Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi nagmula sa Diyos yan. Naunawaan po natin, so there must be a discernment and wisdom. Amen? Ang sabi ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, mga kapatid, ang sabi po ron, humingi daw tayo sa Diyos. Kailangan natin ng karunungan sa bawat pagdaan natin sa pagsubok, sa bawat journey natin in our Christian life. We need the wisdom from the Lord. Amen? Isa po ito sa mga talatang natalakay po namin sa mga nagdaang discipleship, no? Kasi ang mga tinatalakay rito sa mga unang verses is about pagsubok, trials, no? Ang sabi po ron, magalak kayo kapag kayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Sapagkat sa pamamagitan daw po nun, tayo daw po ay pinatatatag sa ating pananampalataya. Ngayon, ang kasunod, no? Minsan kasi po, tayo po sa ating pong, ang gusto natin yung madali, eh. Sino rito yung gusto nahihirapan? Wala. Gusto, di ba? Lahat madali. Yung para bang pag hiniling mo, Lord, gusto ko ng ganito, bigyan mo ako ng 500. Babagsak ang 500. Idadaan ka agad kay sister, kay brother, kung kanino man. Amen? Hindi natin naisip na, Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan para magkaroon ng pagtugon sa aking pangangailangan. Amen? Sa pagdaon daw natin ng pagsubok, mga kapatid, humingi daw tayo ng karunungan sa Diyos. Kailangan natin yung wisdom ni Lord. Kasi hindi ang Diyos nagbibigay ng exact na nai-imagine natin na package ng sagot niya sa ating dalangin. Naintindihan po natin yon? Hindi ibibigay na imagine mo, ito yung bibigay ni Lord. Meron kang participation. At yun yung pagtitiwala natin at pagsusuko ng ating kagustuhan sa Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya ang sabi rito, it encourages us na tayo humingi ng karunungan sa Panginoon. Spirit-led wisdom. Sabi rin ng chapter 3 verse 17, mga kapatid, ng James. Chapter 3 verse 17 sa Santiago rin po. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Ang tunay na marunong ay hindi lamang yung merong mga titulo, doctorate, masteral, o ikaw ay binigyan ng karangalan na pinaka makulit sa klase. Pinaka marunong, ano yon? Magna, summa, paisa. Cum laude. Amen? No? Kundi pagdating sa paningin ng Diyos, yung taong may karunungan daw mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaburan at hindi nagkukunwari. Ayun pala yung nais ng Panginoon. Doon pala nakikita ng Diyos yung tunay na marunong. At hindi natin yun kayang gawin kung wala ang guiding presence of the Holy Spirit that gives us divine direction. It will illuminate to us the Scripture and it will gives us discernment and wisdom. Palakpakan po natin si Lord. So ang key point po rito, mga kapatid, the Spirit provides both guidance through Scripture and a specific direction for individual circumstances. Naranasan na ba natin minsan, mga kapatid, na tayo minsan ipupunta sa isang lugar, no? Tapos sa lugar na yon, pag alis natin, merong nangyaring hindi maganda. Hello? Amen? Amen? Direction ni Lord yun. Pagtatakda ng Diyos yun. Amen? Yun yung pagbibigay niya sa atin ng discernment and wisdom, guidance. No, yung magdidesisyon ka na sana pero merong kung anumang
pangungusap sa puso mo, hindi mo tinuloy. Tapos nakita mo, nung natuloy yun sa ibang tao, naging kalugihan sa kanila. Naloko sila. Amen? Amen po ba? Nangyari na po ba yan na nililigtas tayo ng Diyos? Ginaguide tayo ni Lord? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap, pero nakita natin, Lord, salamat. Niligtas mo pala ako sa kapahamakan. Salamat po. Amen? Kaya maski na sa mga bagay na hindi natin alam, no? Nililigtas tayo ng Diyos eh. Iniingatan tayo ng Panginoon. Kasi andun yung Holy Spirit that guides us. Amen? Praise the Lord. Next po, number 5, the comforting presence of the Holy Spirit. Konti na lamang po ito. Amen? Help in suffering. The comforter, the advocate, the helper sa ating buhay. Help in suffering, the comforting presence of the Lord or the Holy Spirit in our lives. Amen? His comforting presence sa ating buhay, lalo na sa panahon ng trials. John chapter 14 verse 16. John 14:16, at hilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na nasa inyo magpakailanman. Amen? Present in our trials, Hebrews chapter 13 verse 5. So hindi lamang pala tayo ginaguide ni Lord, andun rin yung comfort. Sabihin nga natin, comfort. The Holy Spirit comforts us. Yun yung isa sa mga mahalaga na ating dapat maintindihan tungkol sa presensya, sa pagkilos ng presensya ng Diyos, the comforting presence of the Lord sa ating buhay. Amen? Sabi po rito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. So the Holy Spirit promises us, God Himself promises us, na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen po ba? Iniwan ka man nung tao na pinagkatiwalaan mo, minahal mo, no? Pinaniwalaan mo, pero hindi ka iiwan at pababayaan ng ating Diyos. Amen. So one of the work of the comforting presence of the Holy Spirit is not only help in suffering, but also our prayer support. Sabi nga po ng Romans 8, verse 26 to 27, mga kapatid, the Spirit help us in our weaknesses and intercedes for us. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Alam niyo po yung kapag ikaw ay dumudulog sa Panginoon, you don't know what to pray, but the Holy Spirit help us. Amen? At tayo humihigbi na lamang at dumadaing sa Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nananalangin para sa atin. Naunawaan po? Amen. Now, another work of the comforting presence of the Holy Spirit in us is giving us peace and assurance. Romans chapter 8, verse 15 to 16. At ang Espiritu na tinanggap nyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Kapag po merong takot, di ba, walang kapayapaan. Amen? Sa halip, ginawa niya kayong anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Amen? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. No? Another proof and reality na ipinapakita that the presence of the Holy Spirit is so comforting. Amen? Kino-comfort niya tayo. It gives us peace and assurance. Sabi ng 4, verse 6 to 7 ng Philippians, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit nyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.
verse 7, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan, na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip, dahil kayo'y nakay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito hindi kayang unawain ng tao. Yung tipong ikaw ay alam ng mga kapitbahay mo may pinagdaraanan kang struggle, hirap, pighati, suffering, pero ikaw ay merong kapayapaan at masaya kay Lord. You still praise God, you still worship the Lord. Hindi mamakas sa mukha mo ang kalungkutan at pag-aalala. Bakit? The Holy Spirit comfort us. It gives us peace. Sa ating paglapit sa Kanya, pinagkakalooban niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao, sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Palakpakan po natin ang Panginoon. So the key point, mga kapatid, regarding the comforting presence of the Holy Spirit that gives us help in suffering, prayer support, and peace and assurance, mga kapatid, ay ito: the Spirit provides emotional and spiritual support during life's most difficult moments. No? Maging sa mga mahirap na pagkakataon sa ating buhay, mga kapatid, maaasahan natin ang presensya, ang pagko-comfort ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Now, what should be our response? Number 6 is to live a Spirit-filled life. Living Spirit-filled lives. Being filled with the Holy Spirit. No? Ephesians chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Yielding control to God. Romans chapter 6, verse 13. Bago po natin ito bigyan ng karagdagang pagpapaliwanag, no? Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay nyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan nyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. No, mahalaga po upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ay yung ating pagsuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, isinuko mo na ba sa Diyos ang lahat? Amen? Kailangan yung ating pagsusuko sa Panginoon. Upang tayo ay mapuspos ng Kanyang presensya, kailangan isuko mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi magbibigay sa Kanya ng kapurihan. Yung mga bagay na nais ng Diyos, na iwan na natin at hubarin na natin yung ating lumang pagkatao. Amen? So there must be a yielding or surrendering sa control ng Diyos. So you must starve your flesh. Sabihin mo nga sa katabi mo, we must starve our flesh. Huwag natin palaging pinagbibigyan yung ating makalamang pagnanasa. Amen? Gusto ng katawan mo na mag-cellphone mo, magdamag. No? Manood ng manood, maglaro ng maglaro. Huwag mong pagbigyan. Ang gawin mo, manalangin ka. Gawin mo kung ano yung nararapat, makakatulong sa pamilya mo, sa magulang mo, sa trabaho mo. Hello? Amen? Starve your flesh. Hinahanap-hanap mo yung chismis ng kapitbahay, yung chismis sa Facebook. Alisin mo yan. Amen? Magpakontrol tayo sa Panginoon. Maaaring hindi yan agad-agad, biglaan, mabibitawan mo, pero humakbang ka pa unti-unti. Patungo sa tuloy-tuloy at buong puso, buong buhay na pagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naunawaan po ba? Amen? We must remove distraction. We must remove the hindrances in order for us to be filled with the Holy Spirit. Not grieving the Spirit, not quenching the Spirit, but walking by the Spirit. Ulitin ko po, not grieving the Holy Spirit, not quenching the Holy Spirit, but walking in the Spirit, by the Spirit, rather than the flesh. Amen? Ang dalawa po ito ay palagi daw pong naglalaban.
yung gusto ng ating katawan at yung gusto ng espiritu. Kaya sa ating karanasan, mapansin mo, 'di ba? Yung tipong, nag-decide ka, gusto mong manalangin, yung taimtim na mag-worship kay Lord. Pero minsan merong biglang mga distraction. Amen? Kailangan nating ito mapagtagumpayanan bawat araw. Na mapili natin yung communion natin, yung quiet time natin para kay Lord. Yung communion time natin, devotion natin para kay Lord. Kasi maraming distraction. Amen? At kapag paulit-ulit natin ito, na hindi na pagtatagumpay, magiging cycle. Pero kapag paulit-ulit mong pinipili, ang banal na spirito, ang presensya ng Diyos sa buhay mo, nagiging madali na sa mga susunod na araw na magpasakop sa Panginoon. Naunawaan po ba? Amen? So we must choose to walk in the Spirit, to walk by the Spirit rather than the flesh. Ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Amen? Sabi po rito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Ang gusto ng laman mo, magliwaliw kung saan pumunta. Amen? Magsayang ng oras. Tayo'y magpasakop sa Panginoon. Nararanasan po ba natin ito? Tayo po lahat nararanasan natin ang daming distraction. Amen? Pero nais ng Panginoon magdesisyon tayo na alisin yung distraction. Huwag nating payagan na madistract tayo. Madistract tayo sa ating prayer time para kay Lord. Sa ating devotion, sa ating fellowship time para kay Lord. Naunawaan po ba natin? Amen? Magkalaban ang dalawang ito. Sabi po rito, sapagat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. So anong dapat natin na gawin mga kapatid? Huwag mong pagbigyan yung gusto ng iyong flesh na gumawa ng kasalanan, na sumuway, na lumayo sa Diyos, na tamarin sa gawain, na tamarin manalangin, na tamarin na maglingkod sa Panginoon. Alisin mo yun. Amen? Huwag mo sundin yung urge ng iyong flesh na maghiganti, sumama ang loob, magtampo, maghinanakit. Amen po ba? Anong dapat daw natin gawin? Sundin natin yung Holy Spirit. I-take over natin sa Kanya. Kaya natin Holy Spirit mag-take over sa ating mga damdamin at bigyan niya tayo ng kapayapaan. Bigyan niya tayo ng pag-unawa sa kapwa, pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Naunawaan po ba? Malinaw po? Amen? At para ito po, makapamuhay po tayo ng Spirit-filled lives. Mga kapatid, makapamuhay tayo sa banal na Spirito, sa paglakad sa banal na Spirito, mga kapatid. Rather than the flesh, ay kailangan ay ang ating disiplina. Sabihin mo sa katabi mo, disiplina. Ano po yung practical disciplines, yung Christian disciplines natin? Prayer and worship. Scripture meditation. And fellowship, community, church community participation. Naunawaan po ba? Amen? Malinaw po? Amen po ba? Kaya nga ang encouragement sa atin, wag daw nating kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon-tipon. Dapat ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Dapat tayo ay palagi merong panalangin at pagsamba sa Panginoon. Amen? Pinipili nating manalangin at sumamba sa Diyos sa anumang kalagayan, pagkakataon, sitwasyon sa ating buhay. Maasahan po ba ng Panginoon yan? So ang key point po regarding this, mga kapatid, sa living Spirit-filled lives is for us na maintindihan natin, Spirit-filled living requires intentional choices. Kailangan mong maging intentional sa iyong desisyon, sa iyong mga choices. Para maranasan natin yung active presence ni Lord sa buhay ng bawat isa. So in conclusion, the Holy Spirit is God's empowering presence for the entire Christian journey. We are not just called to believe in the Holy Spirit, but to live in the Spirit.
No, hindi tayo tinawag ng Diyos para lamang maniwala sa banal na spirito, kundi dapat mamuhay tayo ayon sa banal na spirito na sumasa atin. Mahirap pong mabuhay bilang isang Kristiyano kung wala ang tulong ng Holy Spirit sa ating buhay. Our knowledge of the Word of God is not enough. Amen? Yung ating karanasan sa nakaraan ay hindi sapat. Kailangan natin ng pananahan at pagkilos ng banal na spirito sa ating mga buhay. Gising pa po ba kayo? Amen? The Holy Spirit is not a luxury or an extra option, but a necessity. Tandaan po natin ang katotohanan ito. Sabihin natin, the Holy Spirit is a necessity. Napakahalaga at importante sa ating pamumuhay bilang Kristiyano para magawa nating sumunod at maganap ang kalooban ng Diyos. We need the presence of the Holy Spirit. He is the very breath and power of our authentic Christian living. Para maging legit, maging genuine yung ating pamumuhay bilang Kristiyano na makita yung manifestation and evidence of the works of the Holy Spirit, kailangan nating magpasakop sa kapangyarihan ng banal na spirito sa ating buhay. Tanungin mo si brother and sister, willing ka ba? Amen? Are you willing to surrender yourself, to choose to walk by the Spirit and not in the flesh? Tayo pong lahat ay tumayo. Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, makipag-usap po tayo sa Panginoon, manalangin po tayo. Let us ask the presence and the power of the Holy Spirit. Ang lahat ng ito ng ating tinalakay sa umagang ito ay maranasan natin sa bawat araw. Makapamuhay tayo ayon sa banal na spirito. Makita sa atin ang transforming presence, the empowering presence, the guiding presence of the Holy Spirit, the comforting presence of the Holy Spirit sa ating buhay. Father God, kulang ang aming lakas, ang aming kaalaman, maging ang aming sariling kagustuhan, pang kami makapamuhay nang naaayon sa inyong kalooban at hindi namin mabigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu. O Holy Spirit, we welcome you and we submit and surrender our lives, our hearts to you. May we always experience the power of your comfort, transformation, guidance sa amin po mga buhay. Pagharian niyo po ang puso at kaisipan ng bawat isa. Salamat po sa iyong pong kabutihan. Salamat sa pagpibigay sa amin ng pagkaunawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa presensya ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po. Sige po, habang tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon, meron po tayo na isingi ng tawad sa Diyos at i-surrender kay Lord. Let us talk to Him. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken hearts and set the captives
captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors. Let the empowering power of the Holy Spirit help us to be an effective witness of your gospel, of your salvation, Lord Jesus. Is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me. The broken hearts and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of Spirit of the Lord is now upon me, is now the broken hearts. Father God, let your people be an instrument of your blessing, salvation, grace, and mercy. The blind to see. Sing with me, church. The Spirit of the Lord is now on me. Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken hearts and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Father God, we thank you for the presence of the Holy Spirit, the power to transform us, to comfort us, to empower us, Lord God, to live a Christian life pleasing to you. Salamat po, Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, nais rin po namin alalahanin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ipagpasalamat ang biyaya ng iyong pagliligtas at pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Dinadakila namin ang iyong pangalan.
Pinapasalamatan namin ang iyong mga kamanghamanghang gawa. Higit sa lahat, ang buhay na inialay mo sa krus para sa ikapapatawad, ikaliligtas ng bawat isa sa amin. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wondered how he could love me, a sinner's condemned and clean. Patuloy po nating sambahin ng Diyos habang ipinapamahagi ang sumisimbolo sa dugo at katawan ni Kristo bilang pag-alaala at pasasalamat sa Kanyang ginawa sa atin. Love for me. I stand amazed. Lord, we thank you. Bless these symbols of your body and blood that leads us to our redemption and forgiveness. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang sumisimbolo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And let us continue to praise and thank God and worship Him. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how He could love me. The sinners condemned and clean. How marvelous, how wonderful, in my song shall ever be. Oh, how wonderful is my Savior's love for me. Salamat po, O Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na dakila at walang kailanman makatutumbas at makapapantay. We'll always be thankful and grateful for your amazing and perfect love for us. We give you praise and glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po'y makakaupo saglit, no? Habang tayo po'y magkakaloob sa Panginoon, mga kapatid, meron po akong isang illustration na nais na ipakita sa inyo. Ano ba? Okay, thank you.
Hello? Andyan pa po ba tayo? Amen? Hinihingi ko po ang inyong pong mga mata, ang inyong mga pandinig at tuloy-tuloy na pangunawa. Hello? Andyan pa po ba tayo? No, balik po ng paningin po rito mga kapatid. No? Nagkakagulo dahil sa paghahakot ng ano. Minsan nakaka-istorbo yan eh, no? Yung tipong minsan yung nagwo-worship pa kay Lord, minsan meron na naghahakot nung puti na lang tapos na ngayon. Kasi minsan, ano eh, yung nakataas pang kamay, kukunin na. Baka kasi daw ibulsa ninyo. Lagay na sa usawa ng Shanghai. Ang liit, no? Joke lang po yun, ha? Amen. So, magpatuloy po tayo mga kapatid, no? Habang kayo po ay naghahanda sa inyo pong kaloob, ika po para sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano po nakikita natin sa screen? Ano daw? Pepperoni yan, sister. Tama? Pepperoni, no? Amen? Naranasan na po ba natin mga kapatid na umorder tayo ng pizza? No, kapag nga kayo umu-order ng parcel, ayaw nyo, sira ang box. Oh, di ba? Ano ba to? Kahit na maganda yung nasa loob, pero kapag yung box sira, parang medyo disappointed ka. Disappointed ka, parang nakakawalang gana to. Buti na lang hindi nasira yung item o yung in-order ko na produkto kasi nasira yung box. No? At hindi po kayo mag-expect na kapag umorder po tayo ng pizza na ibibigay ng rider na magdi-deliver na iaabot niya sa kanyang kamay. Hello? Nakikinig po ba? Meron na po ba kayo na experience na sabi nung rider, ito na po yung pizza ninyo, mainit-init pa. Hawak-hawak niya o di kaya nasa supot labo ng plastic. Kakainin po ba natin? Maaring hindi. No? Pero kung titingnan po natin, no? Ang presyo ng isang pizza, isang box of pizza ay magkano po sa ngayon? Depende sa brand. Pag pizzaderia, ang shrimp and garlic 359. Kung hindi ako nagkakamali, pag sa Pizza Hut ka, medyo mas patas ba? No? So sabihin na natin, 359, mga kapatid, pero mahalaga sa'yo yung lalagyan. Magkano lang ang presyo ng karton? Sa 359, maaring ang presyo lang nun, baka 30 pesos o 59 pesos. 300. Pero hindi ka papayag na wala sa lalagyan yung binayaran mo. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Gusto mo nasa maayos siya na lalagyan. Alam niyo po, ganyan rin po ang presensya ng banal na spirito sa ating buhay. Ang halaga natin hindi nakadepende doon sa sisidlan, kundi doon sa nilalaman ng ating puso. Naunawaan po ba natin? Pero merong mahalagang bagay na dapat makita sa box. Dapat malinis. Dapat maayos. Para palaging mag-manifest sa atin yung pagkilos ng banal na spirito sa ating buhay, panatiliin natin yung kalinisan ng ating puso. Magkakamali ka, makipag-usap ka sa Diyos, makipagkasundo ka kaagad. Mag-repent, maglinis ng buhay, ng puso sa Panginoon. Mag-heart check. Amen? Amen? Nakuha po natin? Amen po ba? Kasi ang halaga na natin, mga kapatid, ay nakadepende doon sa nananahan sa atin. Mahalaga tayo dahil sa presensya ng Diyos na sumasa atin. Amen? Ang halaga natin ay wala sa ating sariling gawa, kundi sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. So anong dapat po natin panatiliin? Yung kalinisan. Amen po ba? Maski nasa sisidlan ng tubig o lagayan ng tubig, hindi ka maglalagay ng iinumin mo na kapag marumi. Amen? Hindi ka maglalagay sa isang maruming lagayan. Gusto mo malinis.
Ganon rin naman ang nais ng Panginoon sa ating po mga buhay. No? Para palagi nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Panatiliin natin yung kalinisan ng ating puso sa pamamagitan ng pagbabantay ng ating kaisipan, ng ating puso. Amen? Amen po ba? Andyan pa po ba tayo? Lahat po ba'y nagkaloob na sa gawain ng Panginoon? Wala na pong tatayo? Amen? Okay na po? Parang hindi. Amen. Tayo po ay tumayo na, mga kapatid, and let us pray. Praise the Lord. Oops. Nako. Hayaan nyo muna dyan. Mamaya nyo na ilan. Baka mamaya, mayroong pang nahihiya eh. Nahihiya lang eh. Hiya. Amen. Let us lift our hands and let us thank God. Father, we thank you, Panginoon, sa tagumpay ng gawain mo sa araw pong ito. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagpapakilala mo ng iyong sarili. Higit sa lahat sa persona ng banal na Espiritu na kailangan po naming pahalagahan at magkaroon kami palagi ng taimtim, malapit, matibay, na pakikitungo, paggalang, pagrespeto sa presensya ng banal na Espiritu mo na sumasa amin. Mamalas namin, maranasan ang kapangyarihan na ito saan man kami naroroon, saan man kami, sino man ang aming kasama. Magpasakop kami sa kapangyarihan at gabay, patnubay ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Makita sa amin ang bunga nito, ang kapangyarihan nito. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi sa bawat araw na darating. Habang patuloy na pinoproseso niyo po kami, O Diyos, sa tuloy-tuloy na pagbabago ng aming puso, ng aming buhay, para sa iyong karangalan. Salamat po, O Diyos, sa araw pong ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ang mga kapatid namin, naririto maging sila na mga nasa kanilang tahanan, ay patuloy niyo pong samahan at biyayaan pagpalain sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagdakila, at pagsambat pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Pwede po ba tayong sumigaw ng malakas na Hallelujah? Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Itaas ang kamay, pumalakpak ng malakas. Amen? Sige po. Kamayan po natin ating mga kapatid sa Panginoon. Meron po tayong susunod na service and this will be the dedication service nilang pamilyang ni Sister Rose Ann, no? Kay Sister Gloria.